Isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan. Naway saan man panig ng ating bansa ay maayos ninyong napakikinggan at napanonood ang ating live session ngayong araw. Ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules at samahan na naman po ninyo ako sa isa na namang kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Lulubusin ko rin po ang pagkakataong ito na batiin ang aming Schools Division Superintendent na walang iba kundi si Dr. Nerissa L. Losaria Seso 6. Gayon din po ang minamahal naming punong guro sa mataas na paaralan ng Bagumbong na si Ginoong Noel G. Kibuyin, ang aming puno sa kagawarang Pilipino na si Ginang Emma Pastrana at lalong-lalo na po sa mga guro sa asignaturang Pilipino sa mataas na paaralan ng Bagumbong, isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Ngayon po ay babatiin naman po natin ang ating mga mag-aaral. Yan, sa ikasyam na baitang na nagko-comment sa ating comment section. Magandang hapon sa iyo, Kerubin Gabriel Villamor. Magandang hapon, Hannah Dane Garma from San Mariano National High School, Maine. SDO Isabela. Gayon din si Lisel Buen, watching from San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela, at si Princess Divine C. Manipon. Magandang hapon din sa iyo, Vanessa Liwakat mula sa Bagumbong High School, SDO Caloocan. Gayon din si Chantel Gomez from St. Michael Academy of Valenzuela. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Gayon din po si Maricel G. Lapada, grade 9 Plato watching and listening from Alibadabad. Medyo na uutal ako. Alibadabad National High School. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Naway maayos ninyong napakikinggan at naririnig ang ating live session ngayong araw na ito. Ayan, muli po ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan. Maraming salamat po sa Schools Division Office ng Negros Oriental Region 7 para po sa ating sanggunian ngayong araw. Magandang hapon sa iyo, Sean Raven Onda from Bagumbong High School. Ayan. Ito po ang ating layunin ngayong araw, nakasusuri ang mga elemento ng elehiya batay sa tema, mga tauhan, tagpuan, mga may hiwatigang kaugalian o tradisyon, wikang ginamit, pahiwatig o simbolo at damdamin. Alam naman natin na yung ating bansa, ang bansang Pilipinas ay mayaman sa kaugalian at tradisyon. Ikalawa, nabibigyan po na ang nakitang paraan ng pagbigkas ng elehiya o awit. Yan. Para sa ating panimulang pagsubok, alam kong handang-handa na kayo para sa ating aralin ngayon. Anong gagawin ninyo? Basahin ninyong mabuti ang bawat tanong at itype lamang sa ating comment section ang inyong tamang kasagutan. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Ira Sofia Tuwason Barcelino from St. Michael Academy. Gayon din si Christian Edward C. Santiago. Simulan na natin ha. Lahat ng mga aktibong nanonood at nakikinig sa atin ngayong araw, gamitin ang ating comment section para ibigay ang inyong tamang kasagutan sa ating mga sumusunod na tanong. Unang bilang, ito ay uri ng tula kung saan nabibilang ang elehiya. A. Pandamdamin. B. Pasalaysay. C. Tulang-dula o D. Patnigan. Ayan. Ano kayang tamang sagot sa ating unang katanungan?
Sige, gamitin ang ating comment section para ibigay ang inyong tamang kasagutan sa ating mga sumusunod na tanong. Okay lang na magkamali kasi ito ay paunang pagsubok pa lamang. Ayan, sabi ni Enrico Dalupan, ang tamang sagot daw ay letrang B, gayon din si Chantal Gomez at si Ermeline Madawin. Tignan natin kung ano ang tamang kasagutan sa unang bilang. Ang tamang sagot ay letrang A, pandamdamin. Ang uri ng tula kung saan nabibilang ang elehiya ay pandamdamin. Okay lang na magkamali kayo. Ayan, bawi kayo sa mga susunod na katanungan. Kalawang tanong, malungkot na lumisan ang tag-araw kasama ang pagmamahal na inialay. Ang linya ng tula ay nagpapahiwatig ng patlang. A. Pag-iisa. B. Paglubog ng araw. C. Pagpanaw ng isang tao. O D. Panibagong araw na darating. Malungkot na lumisan ang tag-araw kasama ang pagmamahal na inialay. Ang linya ng tula ay nagpapahiwatig ng ano kaya ang nais ipahiwatig ng ating ikalawang katanungan. Ayan, marami akong nakikitang sagot dito. Letrang D daw. Ayan. Si Ermeline Madawin, letrang A. Si Azel Cabasag, letter C. Si Kerubin Gabriel Villamor, letter C. Tignan natin kung anong tamang sagot. Ang tamang sagot ay letrang C. Ito ay nagpapahiwatig ng pagpanaw ng isang tao. Ayan. Yan, ang galing-galing. Medyo humahabol yung iba. Ano, nakikita ko dito yung mga sagot nila. Si Angge de la Peña at si Stephanie Shamsi Alimahan. Letrang C daw ang tamang sagot. Ayan, dumako na tayo sa ating ikatlong bilang. Ang masaklap na pangyayari ay nagwakas na. Ang salitang masaklap ay nangangahulugang A. Hindi malilimutan. B. Masama. C. Hindi maganda. O D. Kawalang pag-asa. Ano kaya ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang masaklap? Hindi malilimutan. B. Masama. C. Hindi maganda. O letrang D. Kawalang pag-asa. Ayan. Masaklap ang nangyari sa akin kahapon. Ayan. Halimbawa ng pangungusap. Ayan, sabi ni Rafaela, all of the above. Meron lang isang tamang sagot dito sa ating mga katanungan. Ano? Ayan, marami akong nakikita dito. Ang sagot nila ay letrang C. Tignan nga natin kung tamang inyong mga sagot. Ayan, pag sinabing salitang masaklap, ang salitang masaklap ay nangangahulugang letrang B, masama. Masamang nangyari. Yon. O, ikaapat na bilang tayo. Sige. Malungkot na lumisan ang tag-araw sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin ng salitang lumisan ay A. Lumayo, B. Lumikas, C. Humiwalay, o D. Umalis. Ano kaya ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang lumisan? Ayan. Sabi ni Kerubin, letter D, umalis. Sabi ni Enrico Dalupan, D. Sabi ni Gremar Valiente, magandang hapon sa'yo. Letrang D. Ang tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan, ang tamang sagot sa salitang lumisan ay humiwalay. Ayan. O, ikalimang bilang na tayo, ha? Ito ay elemento ng elehiya na naglalahad ng kabuuang kaisipan. A. Simbolismo. B. Tauhan. C. Tema. O D. Tagpuan. Ulitin ko ang tanong. Ito ay elemento ng elehiya na naglalahad ng kabuuang kaisipan. A. Simbolismo. B. Tauhan. C. Tema. O D. Tagpuan. Ayan. Ano kaya? Yan. Sabi ni Kerubin, ang tamang sagot ay letter C o letrang C. Si Chantal Gomez, gayon din letter C. Si Gremar Valiente, letter C. Tignan natin kung tamang inyong mga sagot. Tama ang sagot ng karamihan sa nababasa ko ngayon dito sa ating comment section. Ang tamang sagot ay letrang C. Tema. Ayan.
Pagbati sa inyo mga lodi at nasagutan ninyo ng maayos ang inyong paunang pagsubok. Ayan, isang virtual clap naman para sa ating mga aktibong mag-aaral na nanonood at nakikinig sa ating programa ngayong hapon. Meron akong katanungan sa inyo bago natin talakayin ang ating aralin ngayong hapon. Ito yung tanong, makinig kayo mabuti at i-comment lamang sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Sino ang isang taong labis mong pinahahalagahan? At bakit? I-comment ang kanyang pangalan at ang kanyang mga nagawa na hinahangaan mo sa kanya. Ulitin ko yung tanong ha, makinig kayo mabuti. Sino ang isa lang, isang taong labis mong pinahahalagahan o labis mong minamahal? At i-comment ang kanyang pangalan dito sa ating comment section. Pangalan, ang kanyang mga nagawa, at bakit mo siya hinahangahan. Ayan. Sabi ni Gremar Valiente, family ko po. Ayan, family first. O ang kanyang pamilya. Gayon din ang sagot ni Risa May Anog. Family. Si Rafaela Villoria, ang sagot niya ay ang tatay ko po. Ayan. Sabi ni Princess Manalo, ayan, family. Sabi ni Rio Valerie Duran, Pagirigan family. Sabi naman ni Krisha Farah Ubaldo, mama. Yung mama niya, sabi ni Princess Pedrial ba, magandang hapon sa'yo. Family po. Ayan, lahat ng mga nakikita ko dito, ang sagot nila ay pamilya. Ayan. Lubhang napakahalaga naman talaga ng pamilya dahil sila yung sa salitang Ingles ay source of strength, source of support. Ayan. Ayan. Sabi ni Ira Sofia Tuason Barcelino, si Mama Joanne, alam ko, ayan, dahil po sa kanyang pag-aalaga sa amin. Isa na lang. Ayan. Si Samantha Blasi, nanay ko po. Kasi po, isa po siyang ulirang ina bilang isang single parent. Saan na yon? Nawala na. Ang bilis sumagot nitong mga nanonood ngayon. Ayan, nawala na. Hindi ko na nakita. Ayan. Ang dami niyang sinakripisyo para sa amin. Ayan. Iba-iba yung mga taong pinahahalagahan ninyo sa buhay. Alam kong nakikita ko at nababasa ko dito sa ating comment section at talagang inaalay nyo sa kanila ang inyong buong puso, buong kalooban, buong damdamin at labis nyo silang pinahahalagahan. Ang katanungang ito ay may kaugnayan sa ating paksang tatalakayin ngayon na pinamagatang Elehiya sa Kamatayan ni Kuya. Pero bago yan, alam naman natin na ang buhay ay hindi isang patag na kalsada na madaling daanan, kundi ito ay isang daanang baku-bako na mahirap lagpasan ngunit kakayanin pa rin. Tulad lamang ito kapag may pumanaw na mahal natin sa buhay. Sa simula'y hindi mo matatanggap ang pagkawala nila, pero sa kalaunan ay unti-unti mong maiintindihan na walang permanente sa mundong ito. Hanggang sa makikita mo na lamang ang sarili na ginugunita ang mga panahong kasama sila. Maaari mo ring ipahayag ang inyong pangungulila, pagdadalamhati sa pamamagitan ng pagsulat ng elehiya, at yan yung paksang tatalakayin natin ngayong hapon. Ang elehiya ay isang tulang liriko na nagpapahayag ng damdamin, paggunita, pagpaparangal sa isang nilalang o mahal sa buhay na sumakabilang buhay na. Yan. Pakinggan natin ngayon ang elehiyang pinamagatang Elehiya sa Kamatayan ni Kuya na isinalin sa Pilipino ni Pat V. Villafuerte. Pakinggan ninyong mabuti.
Ayan, habang hinihintay natin yung video na i-play, ayan. Pagbati lamang po kay Ivan Garo mula sa SDO Isabela, Filipino 9 ni Lisel B. Gatan at gayon din si um, Ermeline Madawin. Hindi napapanahon. Sa edad na 21, isinugo ang buhay. Ang kanyang malungkot na paglalakbay na hindi na matanaw. Una sa dami ng aking kilala, taglay ang di mabigkas na pangarap. Di maipakitang pagmamahal. At kahit pagkaraan ng maraming pagsubok, sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga, maniwala at tili, panghihina at pagbagsak. Ano ang naiwan? Mga naikwadrong larawan, guhit, poster at larawan, aklat, tala-arawan at iba pa. Wala nang dapat ipagbunyi ang masaklap na pangyayari. Nagwakas na. Sa mamamagitan ng luha, naglandas ang hangganan. Gaya ng paggunita. Ang maamong mukha, ang matamis na tinig, ang halakhak at ang ligayang di malilimutan. Walang katapusang pagdarasal. Kasama ng lungkot, luha at bigat. Bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan. Mula sa maraming taon ng paghihirap, sa pag-aaral at paghahanap ng magpapaaral. Mga matay na wala ng luha. Tema, ang immortal na pangalan. Mula sa nilisang tahanan. Walang imahe, walang anino, at walang katawan. Ang lahat ay nagluksa. Ang burol ay bumaba. Ang bukid ay nadaanan ng pulis. Malungkot na lumisan ang tag-araw, kasama ang pagmamahal ng inaama. Ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita. Ang masayang panahon ng pangarap. Ayun. So, alam kong lubusan ninyong naunawaan ang elehiyang inyong napakinggan. Ngayon, meron akong katanungan sa inyo at gamitin lamang ang ating comment section para sa inyong mga kasagutan. Una, tungkol saan ang binasang akda o napanood na akda? Ikalawa, paano ipinadama ng may akda ang labis niyang pagdadalamhati sa pagkawala ng taong mahal sa buhay? O alam naman natin na ang pamagat nung napakinggan nating elehiya ay elehiya sa kamatayan ni Kuya. Papaano kaya ipinadama ng may akda ang labis niyang pagdadalamhati sa pagkawala ng taong mahal sa buhay? Tungkol saan naman kaya yung ating napanood na akda? Ayan. Sabi ni Risa May Anog, nakakalungkot naman po, oo. Lalo na pag tayo ay nililisan ng ating mga mahal sa buhay ay talaga namang ang damdamin natin ay sumasabog sa kalungkutan. Dahil unang-una, siyempre, hindi pa rin natin matanggap o hindi natin kaagad matanggap ang kanilang pagkawala. Kumbaga sa salitang English ay it takes time for us to move on. Ayan, 'di ba? Yan. Yan, ang binasang akda ay tungkol sa kamatayan o elehiya o isinulat. Ayan, sabi ni Gremar Valiente tungkol sa kamatayan at pagdadalamhati po. Ayan, magandang hapon ulit sa iyo, Gremar Valiente. At welcome back sa ating live tutorial session. Ayan, na-miss ka namin ni Tutor Ryan, Gremar. Ayan, o sige. Tuloy na tayo. Ang ating napanood o binasa, napakinggang tula
ay isang halimbawa ng elehiya. Sabi ni Roslyn Relieta na ipadama ng may akda ang labis niyang pagdadalamhati sa pamamagitan ng pagkukwento. Ayan, ikwento niya yung mga masasayang alaala nila ng kanyang kuya nung ang kanyang kuya ay nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Ayan. Ulitin ko, ang ating binasa ay isang halimbawa ng elehiya. Ayan, sabi ni Risa May Anog, tungkol po sa pagpanaw ng kanyang kuya. Ipinadama niya po kung gaano siya kahalaga na labis na kalungkutan at sa mga bagay na lang o picture. Ayan, at iba pa na kung saan doon na lang niya maaalala. Pagbati kay Princess Athena at Shane de la Cruz. Ayan. Ano nga ba ang kahulugan o ibig sabihin ng elehiya? Ang isang elehiya ay tulang liriko na ipinapatungkol sa isang taong pumanaw o namatay. Ito ay naglalarawan ng pagbubulay-bulay sa kamatayan ng isang tao. Ano ang mga elemento ng elehiya? Makinig kayo mabuti para mamaya sa ating pangwakas na pagsusulit ay meron kayong masagot sa ating mga katanungan. Una, tema. Tumutukoy ito sa pangkabuuang kaisipan ng elehiya. Ito ang konkretong kaisipan na pwedeng pagbasehan ang karanasan. Ayan. Yung tema, ibig sabihin, dito umiikot yung kabuuan ng kaisipan ng isang elehiya. Theme sa salitang English o tema. Doon natin makikita yung konkretong kaisipan na pwedeng pagbasihan nung karanasan o kung yung ano yung naramdaman nung nagsasalita tungkol sa kanyang kamag-anak o mahal sa buhay na pumanaw. Ayan. Tauhan naman ay tumutukoy sa taong sangkot sa tula. Tagpuan. Alam natin ito sa mga kwento. Ito ay ang lugar o panahon na pinangyarihan ng tula. Kaugalian o tradisyon. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, alam naman natin o kilala ang ating bansa, ang bansang Pilipinas bilang isang bansa na mayaman sa kaugalian at tradisyon. Nakikita rito kung ano ang kaugalian o tradisyon ang masasalamin sa tula. Alam natin na iba't iba ang kinagisnan natin kultura at tradisyon dito sa ating bansa. Simula Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaibang kultura o magkakaibang paraan ng pamumuhay ang ating kinagisnan. Kaya tayo ay may hitik o maraming paraan ng pamumuhay o mayaman tayo sa kultura. Wikang ginamit. Informal na salita ay iyong madalas gamitin na salita sa pang-araw-araw. Ito rin ay tumutukoy sa formal na salita naman ay ang mga standard na salita. Lalo na yung mga alam natin na merong iba't ibang antas ng wika, no? Yung karaniwan na ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Meron naman yung mga salitang balbal, kolokyal, o yon. Alam kong alam ninyo yon, na. Sige, simbolismo naman ang tumutukoy sa mga simbolo para maipahiwatig ang kaisipan at ideya. O magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. Kunyari, sa isang tula, meron kayong mababasa o balikan natin yung mga nakaraang aralin natin tungkol sa isang puting kalapati. Alam natin na ang simbolismo o ang simbolo ng puting kalapati ay tungkol sa kapayapaan. Diba? Gumagamit ang mga manunulat ng tula ng simbolismo para lalong hindi direktang maipahayag yung ibig sabihin ng tula, kundi maging artistic, kumbaga sa salitang Ingles. Mas makikita kung gaano kagaling yung mga manunulat para ipahiwatig nila o ibigay nila ang mensahe sa pamamagitan ng kanilang simbolismo na ginagamit sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan. Damdamin. Ito ay tumutukoy kung ano ang naging saloobin ng may akda. Sa pamamagitan ng damdamin ay malayang na ipahayag ng may akda at naipadarama sa mga mambabasa kung ano ang damdamin na
nararamdaman ng taong sumulat ng isang akdang pampanitikan. Naiiba sa ibang uri ng tula ang elehiya dahil ito ay isang tulang liriko na naglalarawan sa pagbubulay-bulay o guni-guni na nagpapakita ng masidhing damdamin patungkol sa alaala ng isang mahal sa buhay. Nagtataglay ito ng elemento gaya ng tema, tauhan, tagpuan, kaugalian o tradisyon, wikang ginamit, simbolismo at damdamin katulad ng ating tinalakay kanina lamang. Ayan. Piliin. Ayan, tayain. Grabe. Yan, alam kong naintindihan ninyo yung ating aralin ngayong hapong ito. Piliin lamang ang letra ng tamang kasagutan at gamitin ang ating comment section. I-type ang inyong sagot o tamang kasagutan sa ating comment section. Unang bilang. Anong uri ng tula na bibilang ang elehiya? A. Tulang liriko. B. Tulang patnigan. C. Tulang pasalaysay. O D. Tulang pantanghalan. Ano kaya ang tamang sagot sa ating unang katanungan? Ayan, sabi ni Germar Valiente, ang tamang sagot po ay letter A o letrang A. Sabi ni Ivan Garo, A. Sabi ni Chantel Gomez, A. Sabi ni Isabella May de la Cruz, A. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Gayon din si Princess Manalo, si Jose Cheno D. Bunyales. Ang galing! Ayan, isang virtual clap ang inaalay ko sa ating mga aktibong nanonood at nakikinig at sumasagot sa ating mga katanungan dahil tama ang inyong sagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay letrang A, tulang liriko. Ayan. Sunod. Sa akdang elehiya sa kamatayan ni Kuya, anong elemento ng elehiya na pabilang ang salitang kuya? Kuya. A. Tagpuan. B. Tauhan. C. Kaugalian. O D. Wikang ginamit. Ikalawang bilang na po ito. Lagyan nyo ng bilang para hindi malito si Tutor Eric na basahin ang inyong mga kasagutan. Si Gremar Valiente at si Risa May Anog, B. Si Realin Ilarde, B. Sabi ni Maricel G. Lapada, B. Sabi ni Jose Cheno D. Bunyales, B. Janelle Antula, B. Jazel Turqueza Mateo, ayan, Ivan Guro, Roselyn Relieta. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot sa ikalawang katanungan ay letrang B, tauhan. Ayan. Ang salitang kuya ay tumutukoy sa tauhan. Sa elehiya sa kamatayan ni Kuya. Katlong bilang, anong tula ang pumapaksa sa paggunita sa isang taong sumakabilang buhay na? A. Oda. B. Balagtasan. C. Epiko. O D. Elehiya. Keyboard warriors. Ayan, alam kong mga keyboard warriors yung mga kasalukuyang nanonood sa atin ngayong hapon. Dahil ang bibilis sumagot at nakikita ko na halos lahat ng mga sagot nyo dito sa ating comment section ay tama. Nauna na naman po si Gremar Valiente, sinundan ni Risa May Anog, si Queenie Angeles, Princess Manalo, Jose Cheno D. Bunyales, Jaisel Turquesa, Krisha Farah Ubaldo, ang inyong sagot ay letrang D. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot sa ating ikatlong katanungan. Tama, ang tamang sagot ay letrang D. Elehiya ang tawag sa tulang pumapaksa sa paggunita ng isang taong sumakabilang buhay na. Ayan. O sa Ingles ay eulogy. Ayan. Sunod, kaapat na bilang na tayo. Ang masaklap na pangyayari ay nagwakas na. Ano ang ibig sabihin o ibig ipakahulugan ng salitang may sulungguhit? Ang masaklap na pangyayari ay nagwakas na. A. Hindi malilimutan. B. Masama. C. Hindi maganda. O D. Kawalang pag-asa. Ayan, ang salitang may sulungguhit ay masaklap. Ayan, masama. Sabi ni Risa May Anog, masama. Sabi ni Chantel Gomez, masama.
Gayon din si Jose Buñales at si Princess Manalo. Tignan natin. Si Faith Eugenio Francisco, gayon din ang kanyang kasagutan. Ang tamang sagot sa ating ikaapat na katanungan, ang galing-galing naman ng mga nanonood ngayon. Ayan, letrang B ang tamang kasagutan. Ang ibig sabihin ng salitang masaklap ay masama. Ang dami pang humahabol sa ating comment section na nagbibigay ng kanilang tamang kasagutan. Para sa ating ikalimang bilang, ayan, wala na po pala ang, ayan, tapos na. Ayan, ikaapat na bilang na pala yung ating huling bilang sa ating pangwakas na pagtataya. Ayan, binabati ko kayo. Sabi nga ni Tutor Ryan, binabati ko kayo mga Lodi dahil matagumpay ninyong nasagot ang mga katanungan na kaugnay sa ating paksang tinalakay ngayong araw na ito. Ayan. Muli po, ayan, nagpapasalamat po ako sa mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Actually, hindi lang mga mag-aaral sa ikasyam na baitang yung kasalukuyang nanonood sa atin ngayon. Dahil marami akong nakikita dito na nasa antas ikapito pa lamang, ikapitong baitang, yung iba grade 5, yung iba grade 4. Ayan, maraming nanonood talaga sa atin, hindi lang puro grade 9 yung mga viewers natin ngayong araw. Ayan. Maraming salamat din sa inyo, Isabella May de la Cruz, Ann Rose Camonayan, Risa May Anog, maraming salamat kay Chantel Gomez na talagang ipinagmamalaki yung kanyang marka ngayong araw dahil na-perfect niya daw ang ating pangwakas na pagtataya. Gayon din si Ann Rose Camonayan. Maraming salamat din sa inyo, Jose Cheno Buñales, grade 5 from St. Michael Academy, pati na rin si Princess Manalo. Ayan. Para po sa anumang komento, suggestion, mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph. Ayan. Muli po, abangan na naman ninyo po kami sa susunod na Miyerkules, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon para sa isa na namang kapanapanabig at makabuluhang pag-aaral at oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Ayan. Para po sa ating susunod na matutunghayan, kudos po at isang saludo po kay Tutor Pam from SDO Caloocan at si Tutor Donna from SDO Las Piñas. Sila po ang ating magagaling na tutor para sa Filipino Grade 10. At pagkatapos po ng programang ito, huwag niyo pong kakalimutan na manood din sa live session ni Tutor Pam at ni Tutor Donna. Muli po, ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan na nagsasabing sa asignaturang Pilipino, ako ang kaagapay nyo. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong lahat. Paalam!